sapagkat ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santong mga aliw. Makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo kayo ang pagkulumihanan sapagkat kailangan ito yung maganap datapot hindi pa ang bakas. Isang magandang umaga po muli mga kapatid ang aking pinaabot sa bawat isa sa inyo. Muli ay dumating na naman ang isang araw ng ating pagkikita-kita sa pamamagitan ng internet. So ipagpamanhin po ninyo mga kapatid na ako po ay bihirang bigay ng mga karagdagang mga video sapagkat nandahil sa mga pang-araw-araw din na pangailangan natin mga kapatid. Sa lahat po ng aking mga subscriber, saan ako man kayo nangaroon sa mga oras na ito, sana loobin ng Diyos na ilayo tayo sa anumang uring kapahamakan. Ipagpatuloy natin ang mga ganitong uring gawain, pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. So tuloy na po tayo mga kapatid. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa bautismo sa Espiritu Santo at apoy. Ito pong talatang ito ay napakarami pong na biktima mga kapatid. Kaya natawag kong marami na biktima sapagkat nagkaroon po sila ng maling interpretasyon o pagkaunawa dito sa talatang ito. Ang binanggit dito sa 3:11 ng Mateo mga kapatid ay ganito. Basahin po natin mga kapatid. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapot ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Ayan. Ang sabi ni Juan Bautista, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Ngunit, sabi niya, ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat-dapat magkalag ng kanyang pangyapak. Siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Nagkaroon po ng dalawang usapin dito mga kapatid. Unang binanggit niya, yung sabi niya, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig ng pagsisisi. Una, sabi ni Juan Bautista, binabautismuhan ko kayo, sabi niya, sa tubig ng pagsisisi. Sa tubig. Ano ba ang bautismo sa tubig mga kapatid? Baptism is immersion. Immersion meaning dip the whole body inside the water. Kailangan ilubog ang katawan mo sa tubig bilang tanda ng paghuhugas sa ating mga nagawang pagkakasala. Yan po yung bautismo. Ngayon, doon sa pangalawang na binanggit ni Juan Bautista, sabi niya, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo yung magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Si Kristo po ang tinutukoy mga kapatid. Yung apoy na binanggit doon, yun na yung magiging kaparusahan ng tao sa pagdating ng panahon. Si Kristo lang po ang pwedeng gumawa noon at ang tinutukoy doon ay yun na yung apoy na hindi mamamatay. Walang kamatayan. Na ang lahat naman ng mga tao na nandoon na kasamang mapapahamak doon sa apoy na yun ay hindi rin mamamatay. Na ang sabi, naisin mong mamatay. Ngunit sabi na gano'n, ang kamatayan ay tatakas sa kanya. At ang maaari lang natin gawin mga kapatid ay yung binanggit ni Juan Bautista. Na sabi niya, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Doon tayo babautismuhan dahil doon tayo mahugasan sa ating mga pagkakasala. Pero sabi niya, yung dumarating sa hulihan ko, sabi niya, ay lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat-dapat magkalag ng kanyang pangyapak. Siya ang magbabautismo sa inyo
sa Espiritu Santo at apoy. Si Kristo po ang tinutukoy doon. Yun na yung kapahamakan na binanggit sa aklat na Apokalipsis. Yung apoy na walang kamatayan. Kaya nga sabi, maliban na ang tao ipanganak na muli sa tubig, ay hindi niya makikita kailanman ang kaharian ng Diyos. Kaya kailangan natin ipanganak na muli sa tubig sa pamamagitan ng bautismo, kasi nagkaroon din ng maling interpretasyon ng mga kapatid, hindi rin maunawaan ng tao. Ang kausap dyan ng Kristo ay si Nicodemo. Sabi nga ni Nicodemo, paano nga may panganak na muli ang tao? Sabi ng ganun, kasi matanda na. Makakapasok baga siya bilang pangalawa sa tiyan ng kanyang ina at muling ipanganak? Sabi ni Nicodemo. Sabi naman ni Kristo, ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Kaya yung talatang yan ay hindi maunumahan ng tao, mga kapatid. Nagkaroon sila ng maling interpretasyon. Napakarami pong mga founder na relihiyon, mga kapatid, na sa panahon ito, mga kilalang tao sa lipunan, mga may dunong, mga taong sikat at bihasa sa kaalaman. Pero yung talata, hindi nila maintindihan. Tinatanggap nila si Kristo, pero yung ayaw ni Kristo, yun ang ginagawa nila. Ang katulad nito, mga kapatid, bautismo sa apoy. Ayaw nilang ganapin yung bautismo sa tubig. Ayaw nila ipangaral sa mga membro nila. Pero ang pinapangaral nila sa membro nila, yung bautismo sa apoy. Hindi ba kabaliktaran, mga kapatid? Sila yung binanggit doon na mga bulag na taga-akay. Na sabi na gano'n, pabayaan niyo sila sapagkat sila yung mga bulag na taga-akay. Kapag ang bulag ang umakay sa isa pang bulag, ay kapwa sila mahuhulog sa hukay. Saang hukay yun, mga kapatid? Hukay ng kapahamakan. May kapangyarihan ang Diyos na muli kang buhayin. Lalagyan ko muli kayo ng mga litid at tatakpan ko kayo ng laman at lalagyan ko kayo ng hinga upang mga alaman ninyo na ako ang Panginoon Diyos. 37 ng Ezekiel. Basahin po natin, mga kapatid, para maintindihan po ninyo. Pakinggan po natin. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoong Diyos. Kita mo na. Lalagyan ko muli kayo ng mga litid at tatakpan ko kayo ng laman at lalagyan ko kayo ng hinga upang mga alaman niyo na ako ang Panginoon Diyos. Kaya mabubuhay ka muli. Makapangyarihan po ang Diyos, mga kapatid. Kung yung lahat ng bagay na gawa niya na imposible sa ating kanyang sandigdigan ang napakaraming mga daigdig na gawa niya, langit at ng lupa. Yan pa yung buhayin niya muli, mga katawan natin, ang hindi niya kanyang gawin. Hanggang dito lamang po, mga kapatid, ng aking video sa mga oras nito. Sana po ay huwag po ninyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Hanggang dito lamang po at magandang umaga muli sa bawat sa inyo. Salamat po. Ingat.